Ayan. Isang mapagpalang hapon ang akin pong bati sa mga lingkod ng Panginoon, mga officers, mga leaders ng Agape Love Family Community Church. Hapon ng linggo, meron po tayong servant leadership training. Kaya yung mga nasa bahay po dyan, pwede na pa kayo lumipad dito, papunta sa Agape Love Family Community Church na po, upang tayo po o kayo po ay makasabay ng face-to-face sa atin po pag-aaral ngayong hapon. Dito po tayo sa lesson number 3 to 8, the doctrine of the scripture. Sa ibang terminology, ito yung tinatawag na sola scriptura, no? Panahon ni Martin Luther. So meron silang 5 solas. Okay, sige, bago tayo pumalaot, tayo po muna manalangin. Okay, so let us pray. Brother, Gerson, open us in prayer. Maraming salamat po, Diyos, sa nangalan ito. Isa po na ito. Salamat po, Diyos, sa ipakalang ito, Panginoon, na kami po doon ay makapag-aaral, Panginoon, ng mga salita. Salamat po namin, Panginoon, sa pagtuturo, Panginoon, kayo na po magbigay ng wisdom knowledge. Yes, kayo po siya, Lord, ng pagkalala, Panginoon. At salamat po namin, Lord, na kami, Lord, na bilang makikinig, Panginoon, mag-aaral, Panginoon, ay dalangin namin, Panginoon, na patubayan niyo po ang bawat isa po sa amin. Salamat po ng maraming, Panginoon. Sa ito namin nagbalik ang sa papuri at salamat po ay aming tanging hiniling sa tanging pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. So, kailangan po maging familiar tayo sa Bible. At kailangan po natin, kasi marami pong iba-ibang pananampalataya, marami silang sinisilip sa Biblia o sa salita ng Diyos, Yung iba ay hindi naniniwala sa Bible. Yung iba naman ay secondary lamang ang Biblia. Po? Meron silang pinaghahanguan ng kanilang mga doktrina. So, kanya-kanya po yan. Katulad halimbawa ng Iglesia ni Cristo, meron silang pasugo. Mas mahalaga pa ang pasugo sa kanila. Ang Roman Catholic, meron silang catechism. Diba? Katekismo. So, kasama ng tradisyon. Yun po yung kanilang mga pinagbabatayan ng kanilang At ang saksi ni Jehovah, meron silang watchtower. Ano ba yun? Sa kanila ba yung watchtower? So, ang mga Mormons, meron silang Book of Mormons. Diba? So, yun ang kanilang mga pinagbabatayan ng kanilang pananampalataya. So tayo po mga mananampalataya, mga Kristiyano, ang pinakabasihan ng doktrina na meron tayo ay ang salita ng Diyos. Amen. So, hindi siya primary, kundi siya talaga yung natatanging saligan na pinaghuhugutan natin ng ating mga doktrina. Kaya kita mo, ang statement of faith natin hango sa mga salita ng Diyos. Amen. Di ba? Hindi yung hango lang sa salita ng mga tao. Kaya, kailangan natin ilaban ito kung gaano kahalaga itong Word of God, yung salita ng Diyos. Sabi nga po ng 2 Timothy 3:16 to 17. Ang lahat ng makasulat Sige. nasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Amen. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, Amen. so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Good. So, all scripture, Amen. diba? Lahat ng kasulatan. So, ibig sabihin, mula sa Genesis hanggang Revelation. Diba? Actually, nung sinulat ni Pablo ang 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17,
ang existing na mga salita ng Diyos pa lang diyan, lumang tipan. Di po ba? Okay. At yung pong iba wala pa. Di po ba? Lalo na ang Book of Revelation, wala pa po diyan. Kasi nauna itong nangyari o sinulat itong 2 Timothy. Pero naniniwala tayo dahil buo na ang Biblia ngayon sa ating kapanahunan, kasama po ito sa God breath. Amen. No? Pag sinabing God breath, hiningahan ng Diyos. Kinasihan ng Panginoon. Inspired by God. Amen. Merong inspiration from the Holy Spirit. Amen. So, yun po yung ano. Kaya, alam niyo po, di ba ang ating, ilang ba ang meron ang lumang tipan? Ilang aklat? 37. Ilang aklat? 33. 60. Lumang tipan. Six yung Ilan ba? ano. 33 ba? 27 ba? Others. 32 ba? 39. Oh, yeah. 39 ba? Opo, 39 verses. So, Old Testament. at sino po ang makaka-recite ng 39 books Genesis, ng lumang tipan? Di ba? Deuteronomy, Exodus, Deuteronomy, Numbers, First Samuel, Second Samuel, First Kings, Second Samuel. So, ayan ano. So, 39 books yun ano. Pero itong 39 books, 39. latest na lang ito. Originally, hindi po ito 39. Ano po? Tama ba? Ilan? Ang Pentateuch, 5. Kaya nga Pentateuch no, 5. 5 books. Yung sinulat ni Moises, 5. Yung data yung Torah. Yun. Yung terminology na Torah, Pentateuch, yun. Yan po ay tumutukoy sa mga unang 5 aklat na sinulat ni Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So yan po yung 5 aklat na yun. Torah, pagka narinig yung Torah, yun na yun. Pag sinabing Pentateuch, yun. Yung 5 aklat na yun na tinutukoy. So, at yung sumunod po na mga aklat ng grupo, yung tinatawag na the prophets. At ang yung lumang tipan, original 24 lang. 24 books lang ang original na aklat. Opo. Ano-ano yung mga aklat na yun na 24? Yun na, 5 kaagad yung Torah. Sumunod, yung hanay ng the former prophets. Yung sumunod na aklat, Joshua, 6 na. Judges, isang aklat po ang Judges, Yung 1st and 2nd Samuel, isang aklat lang yun. Dati. Ginawa lang 1 and 2. Oo. Pagdating sa 39, nahati na siya. Pati sa hari. Oo. 1st King and 2nd King, isang aklat lang din yun. Chronicles. Oo. So, yun talaga yung niya. First Chronicles, tsaka Second. Oo. So, ang tawag doon, the former prophets. Sumunod po na yung tinatawag na the latter prophets. Ano ito mga aklat na ito? Aklat ng Isaiah. O di ilan na siya? 10 na. And then Jeremiah. Ezekiel. O, 12 na. Tapos yung sumunod na hanay, yung Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Sepanaya, Hagay, Sekaraya, Malakay. Diba? Minor prophet. Ang tawag doon, sa luma dating tawag, ang tawag diyan, the 12. Isang aklat po lang po yun. Yung 12 na ito, ang tawag doon, the 12. Equivalent sa isang aklat. So, ilan na? Isa lang pala yun. Sa huling hanay, 39 no? O di na, 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus 1, 13 pa lang. 13. So, sumunod na mga aklat, yung tinatawag na the writings. May mga Ayun sulat. ang ano. The writings. Ano ang mga aklat ng the writings? Awit. Psalms, Proverbs, Job. Tatlo yun. Psalms, Proverbs, Job. 13 yun, at plus 4, plus 3, 16. Tama ba? 13 ba yung kanina? So, yung sumunod po, ang tawag doon, the scrolls. Scrolls. Ito, 5 aklat ito. Aklat ng Ruth, aklat ng Song of Songs, Ecclesiastes, Lamentations, Esther. So, yun po ang hanay na yun. So, nagdadagdag lang po ako ng insight. And then, yung tinatawag na the rest. Ano itong mga aklat na ito? Book of Daniel. Ano pa? Ezra at saka Nehemiah. Isang aklat lang po yun. Ezra, Nehemiah. Kasi contemporary yan. Si Ezra at saka si Nehemiah. Si Ezra, siya yung builder ng temple. Si Nehemiah, builder ng wall. During that time. No? At saka yung 1st and 2nd Chronicles, isa lang. So, kung bibilangin mo lahat, 24 books lang. No? 24 books lang. Yung pong, yung dati yung lumang hanay nila, yung balangkas nila. At na-amyendahan na lang po yan. Actually, nung una, ang Bible, wala siya mga kapitulo, walang talata. Dire-diretso lang, isang kwento lang talaga yan. So, hinati-hati na lang ng mga dalubhasa yan. Mas magaling. Kaya nagkaroon ng kapitulo-kapitulo. So, yan ang yan po yung tinatawag, yung mga kaganapan sa Biblia. No? So, sa ating pong manual, what are the various names and titles given to the Bible? The Word or the Word of God. Letter A, ito po yung unang tawag, the Bible. The word Bible comes from the Greek word biblios. No? Kaya basahin mo ang buong Biblia na ito. Wala kang mababasang Bible. Walang salitang Bible. Kasi nga hango sa Griegong salita. Na ang ibig sabihin ng biblios, ito the book or book. Ito po ang ibig sabihin ng salitang biblios, which simply means book. No? Basa nga po John 20, verse 30. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi na masusulat sa aklat na ito. No. Marami pa siya mga ginawa. 'Di ba? Na hindi naisulat o nangasulat in the book sa aklat na ito. Tinawag na aklat, no, na ito. So, ang dami pa pala hindi naisulat diyan kasi kung isusulat lahat ng mga ministry achievements, miracles, hindi siguro hindi kaya. Kaya pala compile. sinabi na kung ilasalin daw lahat, hindi magkakasya. Hindi, marami pang Maraming mga kulang talaga. So, naisulat ang mga nandiyan dyan, in particular, sa Book of John. Tuloy niyo yung basa sa 31, meron ba? Ay, 31 po. 31. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayo ay magkaroon kayo ng buhay na sa pamamagitan niya. Kita nyo. Anong purpose ng aklat? Magkaroon ng buhay. Okay. Sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Para sa mampalataya. Isinusulat ko ito. Isinulat daw ang aklat na ito. Anong purpose? Para sa kaligtasan ng tao. Sumampalataya. Upang kayo ay sumampalataya. At magkaroon ng buhay. Anong klase pananampalataya? Tingnan nyo muna yung yung grammar. Si Grammar. Jesus, ang Kristo at ang anak ng
Pananampalataya, ano klase pananampalataya ang dapat maging pananampalataya natin? Si Jesus ay Mesiyas. Na si Jesucristo ang Mesiyas. Ano pa? Anak ng Diyos. Na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Ano pa? Ito rin ang buhay sa pamamagitan ng Na sino mang sa kanya'y sumampalataya ay magtatamo ng buhay na walang hanggan. O, kita mo. Mahalaga po yung paniniwala na yun. Na si Jesucristo ang ating pong Mesiyas, tagapagligtas. Ano pa? Na si Jesucristo ay anak ng Diyos. No? Hindi lamang anak ng tao. Anak ng Diyos. Kaya Diyos siya na nagkatawan tao. Amen. Oo. At yung mga sumampalataya sa Kanya, may buhay na walang hanggan. Amen. No, kaya iba po yung iba yung nag-aaral tayo, iba yung kumbaga sa nag-undergo tayo ng ganitong mga training. Di ba? Unti-unting natututo. Kaya sabi ko, maganda yung iyong maganda yung pananalita mo o yung pag-ano mo. Minsan kasi may nagsasalita. Parang kinakain ng salita. Di ba? May nagtuturo, parang hindi na ako natatakot eh. O kaya pala mukha ka pa rin ngayon, yung talilong. Nakatulog lang. Parang piyat na pa. Kanla ko. At least talagang pinapractice talaga, di ba? Pero habang pinakikita, okay naman yung iyong mga pananalita kasi, mahalaga yung presentation, yung deliberation. Kaya pag kayo mga ngaral, kayong parang yung takot natatakot, nangingimi, parang, di ba? Parang ayaw niyong banggitin yung sabihin yung dapat niyong sabihin. Pero nakakatulong yung pag-aaral. Kasi nagiging klaro sa atin doktrina na dapat nating panghawakan. So, tuloy lang, di ba? Hindi natin alam kung ano yung tawag ni Lord sa iyo o panawagan ni Lord. Pwede mo lagi ka may dala. Ikaw, sa lahat ng estudyante, ikaw lagi may dala eh. Kaya na-appreciate ko yan eh. Di ba? Minsan kamote, minsan tinapay. O ngayon, chocolate naman. Chocolate sa'yo yan? Meron ko na ako na pastor eh. Malalaman daw ng isang Kristiyano kung paano sa tinawag. Kami mo, hindi tayo. Tuloy niya. Kasi sabi nga it is better to suffer hardship of learning for a while than to suffer hardship of ignorance for life. Di ba? Tama ba yun? Mas mainam na tayo po ay magsakripisyo ng pag-aaral for the meantime. Kaysa naman magsakripisyo ka ng kamangmangan sa habang panahon. Di ba? Kaya di ba? Kaya Dalawa lang yan eh. Oo. Isang mamang, isang matalino. Oo. Mangmang. May mga ganun eh. May malaking bagay. Ito, katulad nito. Pinag-uusapan natin. Kasi maraming dumutuligsa sa Biblia. Sa salita ng Diyos. No? Maraming kumukontra dyan. Hebreo chapter 10 verse 7. Na magkagayon, sinabi ko, narito ako'y pumalito sa balumbon ng aklat ay nasulat tungkol sa akin upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. Ganda na sabi, di ba? Then I said, behold, I have come in the volume of the book. It is written of me. Di ba? In the volume of the book, it is written about whom, to whom, for whom, and who is the subject. Sino? Jesus Christ. Si Jesus Christ ang subject. Diba? Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Kaya yung po mga nagdodoktrina na laos na ang lumang tipan. Hindi na dapat natin ipangaral ang lumang tipan. Sablay na naman kayo dyan sa inyong doktrina na yan. Diba? Dapat Yan nga ang nakatid sa familiar tayo. Jesus. Yes. Si Kristo po ang nasa sentro. Christ is the center of the Bible. No? Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, nasa sentro po siya. Amen. Ang lumang tipan ipinaprophesy si Kristo.
Amen? At ang bagong tipan naman, kaganapan ng propesiya ng lumang tipan. Amen. Yes. Patungkol kay Kristo. Mm. Christ is the subject. Yun lang yun eh. Kaya hindi natin po pwedeng baliwalain ang lumang tipan. Bagong tipan na lang tayo kasi bago na. Pareho po, mahalaga. Wala yung pinag-iwan. Amen? So, kapag ganyan ano yan, dagdagan natin. John chapter 5. Ano yun? Ano kayo dyan? Yung Bible. John chapter 5. Verse 38. John 38. Ito po sinasabi. 38. At kayo walang salita niya na nananatili sa inyo sapagkat hindi kayo nagsisampalataya sa kanyang sinugo. Wala. Dagdag ng Bishop. Sabi? At kayo walang salita niya na nananatili sa inyo sapagkat hindi kayo nagsisampalataya sa kanyang sinugo. Dagdag na yung Bishop eh. Ito. Basahin ko ha. Sabi rito, John 5:39. Sabi rito, you search the scriptures because you think that in them you have eternal life. It is this that testify about me. Okay, tingnan mo, no? Kausap niya po yung mga Jew, Oh. yung mga scribes, yung mga Pharisees, mga tagapagturo ng kautusan. Na kinokorek niya sabi niya doon sa kanila, sinasaliksik ninyo ang kautusan. Nung sinabi yung kautusan, anong kautusan? Lumang tipan. Old Testament po ang sinasabi ng usapan nila, subject nila yon. Bakit niyo sinasaliksik ang kautusan? Because you think that in them, in Scripture, you have eternal life. Sa pag-aakala ninyo, pag sinaliksik ninyo ang kautusan, magtatamo kayo ng buhay na walang hanggan. Tapos sabi niya rito, it is this that testify about me. Diba? Yung sinulat ni Moses, nagte-testify about Christ. Amen. Yung sinulat ni Joshua, it testify about Christ. Book of Judges testifying about Christ. Amen? The Psalms, the Proverbs, no? Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, testifying about Christ. The subject is all about Christ. According to the Scripture. Amen? Na sa pag-aakala ninyo, in them, you have eternal life. Tapos sumunod yung verse 40. Di ba? And you are unwilling to come to me so that you may have life. No. Kasi sa kanila po, mas bida si Moses. Oh, tama Bishop. Yan ang kinilala nila eh. Mas kinikilala nila, matinding propeta yan si Moses. Propeta kasi yun. No. Pinagpalit nila si Jesus Christ kay Moses. Kaya nga doon nga nang hawakan Bishop yung mga sa mga Parasay at mga Escribe eh. Yung hawakan Ganun po yun eh. Oh, Ang hindi nila alam, ang sinulat ni Moses, it testifying Jesus. about the Lord Jesus Christ. Amen. Nasa harapan na nila si Christ. But they rejected Christ. Diba? Bishop, hindi kasi Denying Christ. Bishop, hindi kasi nakita yun nung sila andun sa dagat na pula. Oh, ayun na, si Kristo. Andun si Kristo noon. Yes. Hindi lang nagkatawang tao pa. So, Yun titig na yung... yun ang Hindi ko na hindi nila maintindihan yun. Diba? Hindi ko siya. Yun ang problema. Eto na ako, ano sabi ni Christ eh. Ako subject niyan, ako tinuturo niyan, ako pinupuntusan diyan. But the problem with you, you are unwilling to come to me. Sabi niya sa mga tao. Di ba? Ayaw niya lumapit sa akin. Ito, siya yung magbibigay ng buhay na walang hanggan. Yun ang shadow yun sa lumang tipan, kaya hindi nila makita ang realidad.
The reality is all about Christ. Sa lumang tipan, shadow. No? Kaya inilalantad ang shadow through our Lord Jesus Christ, the reality. Ayaw nila ng realidad. Yeah. Kaya Sa Colossians, siya nga shadow eh. Yung larawan. ng Ama naman yun. Ayun, ng Ama Nang hindi nakikita. Kaya kailangan natin proper interpretation. Ano? So, dagdag na talata, Revelation 22 verse 7, 9 and 10. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. Mapalad ang tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito. The volume of the book, di ba? Mapalad daw ang alin? Yung tumutupad ng salita. sa mga nakasulat ng aklat na ito. So, verse 9 and 10, 18 to 20. So, yan po yung... Sige, At tuloy. sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mong alipin at ang iyong mga kapatid. Yung mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. 10. At sinabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito sapagkat malapit na ang panahon. Oh. Paulit-ulit binanggit yung salitang the book, no? Biblios. Yun po yung paulit-ulit hanggang 18 hanggang verse 20, 18 to 20. Aking sinaksiyan. Sige. Aking sinaksiyan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay dadagdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. 20. Ang sumaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madali umabot ito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus. Amen. So the Bible, no? Yun ang term, ano? Nulit ko, from Genesis hanggang Revelation, wala kang mababasang salitang the Bible. Yung salitang the Bible, hango sa Griegong salita, Biblios. No? Na ang ibig sabihin, aklat. No? Kaya, ang Bible na hawak natin, isang ano, no? Kumbaga sa ano eh, isang aklat, pero marami subject. Amen? Isang aklat, pero lahat ng subject ng buhay ng tao, sa buhay ng tao ay nakapaloob dito. Kaya ganyan kahalaga yung Word of God. The Bible is the book of books. For it is one book. Sabi ko sa iyo, one book consisting of 66 books. Sa Lumang Tipan, 24. Ngayon, 66 na aklat na. Naghiwa-hiwalay na sila. No? Isang aklat na ang 1 Samuel, isang aklat ang 2 Samuel, isang aklat ang 1 Chronicles, 2 Chronicles, 1 Kings, 2 Kings. Yung the 12 na po yun. Ano uli yung the 12? Hosea, no? Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Sepanaya, Hagay, Sekaraya, Malakay. Yan. So, yun yung 12, no? 12 na pala, kanya-kanya na aklat yun. Di ba? So, kaya 39 sa atin. Yun yung background nun, ano? Dating 24, naging 39. Ito yung modern translation. So, these 66 books are divided into two main sections. The Old Testament consisting of 39 books and the New Testament consisting of 27 books. It is still a bestseller. Amen. So hindi po siya naluluma. No.
siya pa rin ang pinakamabiling aklat. Amen. Amen po ba? So, may panahon na meron sumisikat na aklat. Pero hanggang doon na sa kapanahunan nila. Pero itong aklat na ito po ay talagang bestseller. All walks of life, no? Buong kapanahunan. Kasi nga, nalalaman ng tao na napakahalaga pala nito sa kanilang mga buhay. So, number 1, tinawag po siyang The Book of Moses. Basa nga po, The Book of Moses. Ngunit tungkol Mark. sa mga Mark patay. 26. Ngunit tungkol sa mga patay na sila ay mga ibabangon, hindi ba ganinyo nabasa sa aklat ni Moises? Tungkol sa mababang punong kahoy, kung paanong siya kinausap ng Diyos na sinasabi, ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. So, nung binanggit na The Book of Moses, anong tinutukoy diyan? Siya yung Diyos. Ang buong Biblia ba ay tumutukoy sa taguri na The Book of Moses? Ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac. Pentateuch yun. Oo. Diyos ni ako. Ano yung tinutukoy? From Genesis to Revelation? 5 books. O Old Testament lang? O Bagong Tipan lang? Yung terminology na Sa Old Testament. The Book of Moses, 5 books. it is referring doon sa 5 aklat. Limang aklat. No? Kaya nga tinawag na The Book of Moses eh. Yung 5 books. Hindi po buong Lumang Tipan. Okay? Tinawag din po siyang The Book of the Prophets. Luke 3:4. Luke 4:17. Acts chapter 7 verse 42. Lupas. Gaya ng nasusulat sa aklat ng salita ng Propeta Isaias, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Verse 17. Binigay sa kanya ang aklat ng Propeta Isaias at pinuklat niya ang aklat na nasa sipungan niya ang dakong pinasusulatan. Binigay sa ng Propeta Isaias. Nagsunod sila. Okay, ano na nangyari? Gaya ng nasusulat sa aklat ng salita ng Propeta Isaias. Paano mo kay Joy ito isa? So, yan po yung mga talata, no? Tinawag pong The Book of the Prophets. Isaias, So, sino-sino po yung mga minor prophets? Isaias, Jeremias, Minor prophets. Minor prophets sila. Sino yung mga minor? Yung latter prophet Hosea, po. Joel. Sila, ano? Isaiah, Yun, yung 12 na yun, ano? Hosea, Jeremiah, Joel, Jeremiah, Amos, Obadiah, Jonah, Mikas. Micah, Nahum, Habakuk, Sephaniah, Hagay, Sekariah, Malakay. O, yan, mabuti ako, kabisado ka. Dapat kabisado nyo yun, di ba? Kasi mga tagapagturo kayo ng kautosan ng salita ng Diyos eh. Nirecite daw po yung late. Ayun yung pinaka. Yung, kailangan minom kayo ng Memory Plus. Memo Plus, di ba? Ay, yung mga major prophets. Isaias, Ano yun? Jeremias, Joshua, Isaias, Jeremias, Isaiah, Jeremiah, ano pa? Jeremiah, Ha? Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Ezekiel, Daniel, Daniel, In at Proverbs. saka si ano pa? Panagoy. Ah, Ay, hindi.
5 ba yon? 5 ba ang major prophets? Jeremiah Oh. apat lang. Isa. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel. Ezekiel, Daniel. Daniel. Yung isa. Pag sinabing major prophets, included ba si Lamentation? Lamentation kasi Bishop, hindi pa kay Jeremiah rin yan. Ha? Jeremiah rin yan eh. Oh, ayun nga. Included ba si Lamentation? Kasi, Apat na. Sulat. Oh. Sulat na yun. ano ba? Tama ba yung terminology na 5 major prophets? Di ba? Pag sinama yun, siya no. Sinulat na Okay, nila para yun. sa amin. Kaya, di ba? Ang ano po, actually, 4 major prophets lang. Isaiah, Jeremiah, Tama ba? Ezekiel, and Daniel. 4 lang yung mga For prophet, major. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Yung 4 lang na yan. Ngayon, pag isinama ang Lamentation, iba na ang terminology. 5 major prophets book. Ayan. Kasi books yun eh. Included ang Lamentation sa major prophets book. Hindi po propeta si Lamentation. Kasi kay Jeremiah ngayon. Di ba? Oh, yung books. Di ba? Siya yung sulat Oo. nun eh. Siya rin sumulat nun eh. Jeremiah. Oo. Si Jeremiah pa rin ang author ng Book of Lamentation. Siya rin yun eh, kaya nga hindi po. Oh. Kaya ang term, inulit ko ang term, 5 major prophets books. O book. Kaya sasabihin, lamentation. Kasama. Hindi siya, kasi minsan For major prophets. 4 lang ang major Yun prophets. lang. No. Ay, naging 5. Sa amin yung lamentation. Oo. Oo. Kaya wala pong propetang Lamentation. Jeremiah kasi sumulat din yan. Minsan, yung mga term natin, kailangan itutuwid lang natin, yung mga dapat ituwid. Ayos. Sa number 3, tinawag siyang the Book of David. The Psalms. No, ito nasa Bagong Tipan po, binabanggit ang Lumang Tipan. Kasama yun. Di ba? Sa amin. Oo. Nasa Luke chapter 2 verse 42, Acts chapter 1 verse 20. So kinikilala nila ang Book of Psalms. Di ba? Kinikilala nila ang writings. So ano naman yung mga books of poetry? What are the books of poetry? Psalms. Ano yon? Ang Proverbs. Proverbs, Job. Psalms, Kawikaan. Proverbs, Mangaral. ano pa? Kasama pa si Daniel. Ay, namin. Kasama ba ang Book of Job? Hindi. Sama po ba? Kasama yun. Ito. Ang Song of Songs? Mangaral. Ano pa po ba yung the writings? Di ba? Isa po. Song of Book of Poetry. Poetry. Si Job. Awit po yun. Kasama ata si Job. Kasi dinidistinguish na natin, classified na natin. Yung huli na 12 aklat, yung hanggang kay Malakay, yun yung mga minor prophets. Di ba? From Hosea to Malakay. Di ba? Yung yung Book of Isaiah, 5 aklat naman yun, 5 major prophets book. No? How about historical books? Historical. Ano yung mga historical books? Kings. Saan nag-start? Hindi ko kaya. From? Judge, Ruth, First Samuel, Second Samuel. Yun, di ba? Doon, yun. Ayun. Samuel tsaka Kings. Starting ng Joshua, First Chronicles, Judges, di ba? Ezra, Nehemiah, di ba? Sama yun sa mga ron eh. Hanggang 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles. Kaya yun po yung mga balangkas ng mga aklat na ito. Kaya dahil nga bilang mga mananampalataya, kailangan po natin i-major ito. Kailangan natin itong makabisado. Di ba?
Kasama po yan sa pagpapaano natin. Tinawag din po siya the Book of the Law. Yan. Aklat ng kautusan. Galatians 3:10. Galatians 3:10. So, ano pa? Tinawag siyang the Holy Bible. Although the term is never found in the Bible itself, it is a good term because it describes the nature of the book of books. No? Ano ang nature ng aklat na ito? Na tinawag na aklat ng mga aklat? Holy. Diba? Holy book. Holy Bible. Yeah. So the word holy means separated. This book is separated from all other books and has the ability to lead us to a holy God. Amen? Kakaiba po ang aklat na ito. Tinawag siyang banal na aklat. Kaya sabi ng anak sa nanay niya, "Nay, bakit may itim na aklat diyan sa altar natin?" Sabi ng nanay, "Huwag mong gagalawin yan. Banal na aklat yan." Dito yung nabasa. Kaya, huwag mong gagalawin. Ibig sabihin Little binasa ng bahay. banal na aklat yan. Hindi pinakairaman. Wala siyang nalaman. Kaya hanggang tingin na lang ang bata, Wala siyang nalaman. banal na aklat pala yan di ba? Wala siyang nalaman. So, tama naman, banal na aklat Huwag gagalawin. Pero kailangan mong basahin upang yung kapangyarihan ng banal na aklat Parang, pumasok sa katauhan ng bumabasa. Tama ba? Kaya yung turo nila, huwag niyong gagalawin yan. Diba? Aklat ng Diyos yan, banal na aklat yan. Kaya yung power ng banal na aklat, hindi po dumadaos-dos o dumadaloy. Kaya lang di ba? Ituloy ng basa. Pag binasa mo yan, parang yan na ang pagbubukas ng ating mga mata. Di ba? And you will know the truth, and the truth shall set you free. Malalaman mo ang katotohanan, na nakatala diyan, ang magpapalaya sa inyo. Yan ay 32. Di ba? At kung tunay na kayo'y pinalaya ng anak, no? Kung totoong pinalaya kayo ng anak, malaya kayo. Alagad ka. Eh, ang problema, maraming mga Kristiyano, alipin pa rin. Di ba? Hindi pa pinalaya ng anak, Parang mga Hudyo di ba? Kapag ka ikaw ay alipin pa rin, hindi ka pa totoong pinalaya ng anak. Tama. Amen? So, it is a holy book when seen in contrast to all the books of man. May blanco na, pumasok, Ayan. Ang ganda, sinusulatan mo yung Pwede mo na sulatan kasi sa'yo na yan. Wala akong utang. Ito naman, Diba? Contrast sa mga aklat ng tao. Di ba? Ang dami-dami mga aklat, Iba-iba mga klaseng aklat It is a holy book because the human writers were holy men of God. 2 Peter 1:20 to 21. Holy man of God. Basa. 1:21. 2 Peter. Yes. Dahil sa Kanya, nananalig kayo sa Diyos na sa Kanya ay muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Yun ba yan? 2 Peter 1:20? 2 Peter. Na nalalaman na Sige. maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. 21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangahudyo ka ng Espiritu Santo. Amen. O, malinaw, di ba? Spirit. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. Hindi mula sa tao. For prophecy never came
by the will of man. Yung mga hula dyan, ano? Hindi na dumating dahil sa kagustuhan lang ng tao, no? Kalooban lang ng tao. Pero ang kasunod sabi ron, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. They were spoke, no? When they were spoke, no, what happened? Anong galaw ng Holy Spirit sa kanila? They were moved by the Holy Spirit. Magsalita sila No? mga Inudyukan sila, no? Sinasihan sila ng Holy Spirit. Na nagpara-prophesy sila, Holy Spirit ang siya nag-guide sa kanila. Di ba? Nung sinusulat nila, no, may pagkasi ng Holy Spirit. Nasa tamang ano sila, kaisipan. Pero inspired ng Holy Spirit. Kasi yung iba sabi nila, nung isinulat daw ito, halimbawa ng mga author, halimbawa, nagme-meditate, biglang nanginig. Tsaka sulat na sulat ng gano'n. Hindi makontrol. Kaya yung out of control, parang inaano ka ng Holy Spirit. Ganun ka lang. Opo. Di po. Parang yung the holy of the class. Normal ang mind nila. Relax na relax ang kanilang pagkakasulat. nangungusap. Inspired by the Holy Spirit. Amen. Guide. Guided by the Holy Spirit. Amen. Hindi parang na-trans. Oh, di ba? Ay, transfer. May nagtanong sa akin, Santo Niño. sabi niya, comment pala hindi tanong. Sulat lang naman daw ng tao. Kaya nga, kaya nga. Siyempre sinulat ng tao. Para Hindi sa mo- tao. Kasi magsusulat. Guided by the Holy Yun ang hindi nila alam. They were guided by the Holy Spirit. Ito yung mga talata. To prove that they were guided by the Holy Spirit. Ilan ko nga siya Buhay tayo, ni sabi ko. Jesucristo. Eto, sabi ko, ano to? Sabi niya, electric fan. Naniniwala kang electric fan to? Oo. Gawa rin to ng tao, ba't naniniwala kang electric fan? Eto, salita ng Panginoon, hindi ka naniniwala. Oo. Galing sa Panginoon. Kaya nga eh. Marami Although tao ang sumulat, pero may pagkasi ng Holy Spirit. Amen. Yun ang hindi nila maintindihan. Na dapat iba Kaya kala nila, parang ano lang ng tao, sa pantaha o invento ng mga tao. No? Pero yun ang hindi nila makuha yung, sabi ron, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. They were moved. Number 3, it is a holy book because it was inspired by the Holy Spirit. Amen? Inspired ng Holy Spirit. Paano sasabihin mong inspired ng Holy Spirit? Sabihin, Word of God lahat ba yan? Yung mga banat naman. Kung Word of God lahat yan, kung Word of God yan, bakit merong Word of Satan? Salita daw ng Word of the devil? Diba? May salita. Ililigaw pa. Word of devil. Yung kabuuan na sinasabi, Word of God, pero it contain no, ng mga dialogue, for example, between God and Satan. Diba? yung bato. Oo. Nagagawa. So kailangan mong kailangan mo ikwento eh. Kailangan ikwento ng author kung ano mga kaganapan. Diba? Mga pangyayari. Bakit may salita ang ahas yan kung yun ang kanilang kasi sinasabi natin Word of God. Ang kabuuan po, Word of God. Pero sa kabuuan ng salita ng Diyos na tinatawag natin dito, nakapaloob ang mga dialogue, Yun na nakita. di ba? Mga ganun ang Kaya, sabi nga, it is a holy book because it tells of the way in which sinful man may approach a holy God and how he might be made holy himself. Oh, di ba? Tinatawag daw po siyang banal na aklat. Bakit? Kasi po, sa banal na aklat na ito, itinuturo nito yung daan, no? Kung papaano ang mga makasalanang tao ay makalapit sa Diyos.
Kaya nga kinukot kanina ni Kagawad Dani, no? John 14:6, tsaka John 3:16. Dalawa yun, eh. 14:6 eh. Yun ang 14:6. O, Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Amen. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Kaya gawin natin talaga lahat ng mga pagkakataon pag nandiyan sila. Amen. Gusto na matuto talaga. Ibahagi natin kay Russo, di ba? Sa totoo lang, Bishop, gusto na Yeah. matuto kaya talagang hindi nila Bilang watchman, tayo po mga watchman eh. Di ba? Amen. Warn them. No? Babalaan yung mga tao. Yan ang ano eh. Bahagi ang dapat ibahagi. Walang takot. No? Di ba? Walang keme-keme, di ba? Kasi pananagutan din natin sila eh. Pagka hindi natin na ibahagi ang daan ng kaligtasan eh. Kaya nga sabi ko sa agape, walang bida rito. Kundi si Jesus Christ lang. Di ba? Ang Panginoon Jesucristo ang bida. Siya lang itinataas dito. Kasi siya ang daan. Ang katotohanan at ang buhay. Yes. No? Kaya itong Bible ginamit ng Lord para mabago tayo eh. Amen. Kaya sa Kristiyanong pananampalataya, mayroong pagbabago ng buhay. Lahat ng mga relihiyon, nilalahat ko na. Di ba? Hindi mo mabago ang buhay. Kaya ayon ka lang sumapi. Para meron kayong brad. Di ba? Pag kami away, bless back tayo. Yung anak ko kanina, Bishop, iba pagdating namin sa bahay, bumili siya ng soft drinks, tapos mamaya kami mamamalingki. Parang na-bless talaga siya yung sa aral niya po. Yan, papasok. Kaya nga, mahalaga ang aral. Di ba? Romans 10:9 to 10. Ano sabi ng Romans 10:9 to 10? If you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that He is risen from the dead, you will be saved. Paano ka magko-confess? Di ba? Kung hindi mo siya tinatawagan. Paano ka tatawag kung hindi ka sumasampalataya? Paano ka mananampalataya Walang nangangaral. kung walang mapapakinggan? At paano makakapakinig kung walang mga ngaral? Diba? Ay, sunod-sunod na yun. Paulo paano? Sandamakmak na paano? Diba? Kaya, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yung isang pakinig, not enough. Diba? Not enough po yun. Kaya nga, ang pananampalataya, bunga ng pakikinig. Madiin na padiin yun. Hanggang lumalim ka na sa pagkakilala sa Panginoon. Ako po sa totoo lang, nung bago ako sa pananampalataya, nagko-question, meron ng tanong sa utak ko. Sino ba si Jesus Christ? Sino ba si Ama? Yan, ano? Yung ba yung ano na yun? Yung katanungan sa isip ko na yun. Bakit isa ng Diyos? Di ba? Diyos ba si Kristo? Parang ganito yung mga tanong ko, no? Pero habang nag-aaral, lalo na inaral ko ang The Doctrine of Christ. Di ba? Yung Solus Christus. So, nagiging klaro sa akin, ito pala si Christ. Ganyan pala kahalaga. Pala natin, yun pala siya pala yung subject ng Bible. Di ba? Hindi ka pala po pwedeng dumiretso kay Ama. Di ba? Eh sa kanila, dumiretso ko muna kay Maria. Kay Maria muna, and then kay Christ. Sa Katoliko. Sa kanila yun, hindi sa atin. Tayo, kailangan mo, hindi ka pwedeng dumiretso kay Ama. Jesus mo. Kailangan ka dumaan kay Christ. Kasi si Kristo may sabi, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Amen? So, walang daan na diretso doon. Kailangan mo talagang kilalanin ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? And letter C. Ulang oras natin Tinawag siyang the Scripture. This word literally means writings,
and refers specifically to the written nature of the Word of God as opposed to that which is oral. Ayan. Matthew 21:42, 22:29, 26:54. Basta nga po 22:29. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkakaalam ng mga kasulatan. Ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Oh, diba? Nagkakamali sila, no? Jesus answered and said to them, "You are mistaken, not knowing the Scriptures, nor the power of God." Amen. So, ito ang hindi nila hindi nila ma-appreciate ito ng mundo, ng mga tao sa mundo. They were neglecting, di ba? Refusing, denying, no, hindi binibigyan ng importansya ang Word of God, na hindi nila alam ito po ang susi ng kapangyarihan ng Diyos. Nung siya, naano ko na pag-isip-isip ko, bakit biglang nagkaroon ng gera sa uli ng Iran at Israel? Kasi yung mga panahon bago mangyari yun, yung eunuch, ikan nila sa online na dumating na raw yung Messias nila at nanggaling doon sa mga eunuch. Oh. Sino may sabi? Yung mga eunuch, benediction. Saan galing yung mga eunuch? Yung sa Israel, Israel, eunuch ng Israel. Opo. Sa yun na nangyari. Nakakatakot naman. Yun nga eh. Hindi pa nila kilala si Lord Jesus. Hanggang ngayon, hindi nila kinikilala ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga yung 5:39 to 40 nandyan, yung binanggit ko sa inyo kanina, until now, majority ng Israel, hindi nila kinikilala si Kristo na Mesiyas. No? Kaya yung sinabi nila, hanggang ngayon, existing yun. Hanggang ngayon. Hindi nila alam si Christ talaga ang lundo. Okay, letter D, tinawag siyang the Word of God. Ito po, the Bible not only contains the Word of God, but it is the Word of God. It is God's Word to His creation. It is God's letter to man. Amen? So, Romans 10:17. Kaya nga, ang paniniwalay ng galing sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Oo, tinawag siya salita ni Kristo, di ba? Amen. So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Amen. Amen. Ang pananampalataya daw po ay bunga ng pakikinig at pakikinig. Di ba? Ng alin? Salita ng Diyos. Ako, kakali ko salita ng kapitbahay. So, salita ni Kristo. Yan. Kung may mga Yun po yung sinabi, no? Kaya, ganyan ka, kahalaga. How about Hebreo chapter 4 verse 12? Hebrew. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa ang taba na may 2 ulit at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mabuti isip at mga hakaan ng puso. Oh, kita nyo yung power ng word? Di ba? Kaya nga, pagka nakakapakinig ako ng sermon, tapos hindi naman sinesermon ng Word of God, nakakapag-ikot ng puwit yun no? Di ba? Ang bumabago po ng buhay ng tao, salita ng Diyos. Hindi salita ng tao. Hindi pa totoo. Hindi yung mga preachimony, quentology. Hindi po. Kailangan mo siyang ma-interpret properly, ma-expose properly. Kasi habang ine-expose mo yan properly, parang tabak yan na binibitawan mo. Amen. Higit pa sa tabak nga Higit pa nga sa tabak May power, may kapangyarihan. Tatagos sa kasukusuan hanggang sa utak sa buto. 7 purified. Pero kung
babasahin mo lang, hindi mo naman binigyan ng interpretasyon, hindi mo naman ipinangaral talaga, nagkwento ka ng kung ano mga kwento, mga karanasan ng buhay mo. Hindi mo binigyan Hindi ng po na, hindi po ano yun. Hindi po ako agree ron. Kasi kailangan mo siya talagang ma-expose properly, ma-interpret siya. No? Habang ini-interpret mo siya at ipinapangaral mo siya, super powerful po ang Word of God. Amen. No? Tumatagos yan. Sabi nga, sabi ron, for the Word of God is living and active and sharper than any two-edged sword. Living and active, sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of the soul. Tagus-tagusan yan. Spirit. No? Yun ang ano yun, no? And the spirit of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. I-reveal ka niya. Amen. Kung ano intention mo. Sabi ko sa kanila kanina, di ba? Ang intention ninyo, personal. Di ba? Hindi ko alam. Di ba? Oo. Makapamuno. Hindi ko alam kung para yumaman or everything. Pero ang intention namin sa inyo, mailinyada ang mga puso ninyo. Diba? Mailapit kayo kay Lord. Kasi pagka nailinyada ang puso niyo sa linyada ng kalooban ng ating Panginoon Diyos, makakapamuno kayo ng maayos. Tama. Diba? Sila naman yung watchman din. Kalinya pala niya si Rolando sa Coconut. Kaibigan ko yan. Teacher yan. Dati kong So, kasabi. sa Kopon. Oo nga, sa Kopon. Sa Coconut. Kaibigan ko. Oo. Pero ano yan eh, kasama ko nga sa lupon nung ano. Kasama. At saka ano yan, teacher talaga siya. Sama ko natin top price sige. Ang mga loko rin dati. Yung anak niya, naging miyembro natin dito. Ngayon, pulis na. Mapalad siya. Hindi nyo inabutan yun. Mapalad. Sama-sama din yun. Sa kada. So, hindi natin alam kung anong kalooban nito. Basta tayo, Patuloy. ang intention natin for them, lahat sila, hindi tayo mamimili. Diba? Mabahagi na natin silang lahat ng mabuting balita. Amen. Kahit meron pang senador na magpunta rito. O congressman. Di ba? Hindi tayo matatakot na ibahagi ang salita ng Diyos sa kanila. Salita ng Diyos yan eh. Salita ng Diyos yan. Amen. So, kasi we are longing doon sa leader na may takot kay Lord. Yeah, we are praying. Diba? So, ganyan po kahalaga yun. Sabi ng 1 Thessalonians 2:13, for this reason, we also thank God without ceasing. Because when you receive the word of God, which you heard from us, you welcome it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which also effectively works in you who believe. Effectively works in you. To whom? To whom? Kanino maging epektibo ang word of God? Sa lahat ng mga naniniwala. Eh kung hindi ka naniniwala, Walang Wala, no effect. di ba? Walang epekto yan. Makikipagtalo. Oo, di ba? Marami Pasok lang yan sa kabila. Labas sa kabila. Marami naman bishop na naniniwala eh. Kaya ano, effect. Oo. Marami. Hindi talaga faith yun. Kung naniniwala ka na pagka walang epekto, Wala lang effect. wala po yun. Kita mo naman yun. Hindi totoong naniniwala yun. No? Nakikiayon na lang yun. Amen? May ganun. Kasi po kapag ka sumampalataya ka talaga, naniwala ka. Yung naniniwala na malalim na kahulugan. Kasi may naniniwala lang pang ibabaw. Iba-iba. Meron. Yun po. Meron kasi makikita mo yung joyful sa kanila. Okay, dali ko. So, apat na ano, no? Apat yung terminology. Tinawag siyang the Bible. Pag sinabing the Bible, coming from the Greek word, Biblos. Or Biblius. Holy book. Diba? Na ang kahulugan ng English version o English, the book. Holy book. No?
Pangalawa, tinawag siyang the Holy Bible. Diba? Bakit tinawag na the Holy Bible? Kasi nga, Holy Book. Holy Book. The Book of Books, ang nature niya. Diba? Pangatlo, tinawag siyang the Scripture. Kasi nga, sulat ng tao, di ba? O isinulat. Tinawag siyang the Word of God. Guide ng Holy Spirit. Malinaw na. Pagka kayo kinukumpronta ng iba, patunayan mo nga na Word of God lahat yan. Di ba? Word of God, kabuuan. Pero it contains na mga word of men. Di ba? It contains na mga dialogue between Satan. No. Minsan nila Adam, di ba? And because the Bible is the Word of God, it reflects the nature of God. Oh. A person's word and a person's name are synonymous. Amen? The person's word and the person's name, synonym. Amen? Diba? Totoo po ba yan? Makikilala mo ang tao sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Opo. Diba? Sa pananalita. Oo. Makikilala Pag nagsalita ang tao, magsalita ka sa harapan ko, nagigauge na kagad kita kung anong klaseng pagkatao meron ka. Kaya huwag kayong magsasalita sa harapan ko. Sa likod na lang. Paano yan? Hindi ba manahimik na para huhulaan ko anong klaseng pagkatao ka. Baka sabihin sa video, paano naman yan? Di ba? Tingnan nyo, no? Di ba? Madi-discern mo naman eh, di ba? Pag nagsasalita ka na, wala. No bearing. No. Kaya ingat-ingat po sa pagsasalita. Kasi the more na marami ka sinasabi, the more na maaari kang magkamali ng marami. Sinabi ni Solomon yan, Bishop. Oo, di ba? Sinabi ni Solomon yan. Less Yeah. talk, Yun, less talk, less mistakes. More talk, More mistakes. More mistakes. more mistakes. Ay, sorry. Amen? So, dito po, kung ano ang Diyos, ganyan ang kanyang salita. Amen. Amen. Kaya, ano po, kapag ka ang lumalabas sa bibig ng mga ng kausap mo, puro negative, ang buhay nito. Ito walang negative ang buhay nito. Di ba? Yung puro reklamo, puro sama ng loob, puro hinanakit, puro galit, puro pagyayabang. Malalaman mo, yabang naman ito. Kaya pala yung sasabi ni Pablo, Bishop. Chapter 4 ng Ephesians. Minsan nga, nakakalungkot. Wala ka ipagyayabang, ang yabang-yabang mo. Meron ba mga gano'n, mayabang pero wala ipagyayabang? Marami. Hindi, tama ka doon. Marami. Di ba? Totoo naman. Kaya, Pero mayabang talaga. Natural lang kasi yun. gano'n eh. No? Kaya, Wala naman. so, number 1, God is faithful. And so His Word. Oh, ang Diyos daw po ay tapat. Di ba? Kaya, ang salita niya, tapat. Salita niya yan eh. Amen? God is good. 1 Corinthians 1:9, God is good. 2 Peter 1:19. God is good. Oh. God is faithful by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. 2 Peter 1:19, and so we have the prophetic word confirmed, a more sure word, which you do well to heed as light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Amen? Confirm. So, this word means steadfast, sure, firm, stable, or trustworthy. Kaya kailangan po natin maraming alam sa salita ng Diyos. Amen? Yung mga pangako ng Diyos, lagay natin sa puso natin. Amen. Kasi hindi po siya mapapasubalian.
Sure yan. Di ba? Stable yan. Firm yan. Napagkakatiwalaan yan. Amen. Lord, sabi mo, Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin, tutugunin kita. Sure yun. Di ba? Sabi mo, Panginoon, cast all your cares upon Him, for He shall sustain you. Pinanghahawakan ko po. Inilalatag ko po sa iyo lahat ng suliranin ko. Amen. Di ba? Kaya kailangan po, punong-puno tayo ng mga salita ng Diyos. Amen. At atin pong panghawakan po yung mga bagay po na yun. Amen? And number 2, last 5 minutes. God is incorruptible. Incorruptible. And so is His Word. 1 Peter 1:22-23. Basa. Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the Word of God, which lives and abides forever. Amen? So, kaya yung sumunod dyan, verse 24 at saka 23, yung paborito kong preach yan, ano? For all flesh is like grass, and all its glory is like the flower of the grass. The grass with her, and the flower falls off. But the word of the Lord endures forever. Amen. Amen? Mamamalagi mo. Incorruptible. The word of the Lord is incorruptible. Number 3, God is eternal. Eternal. And so is His Word. Kita nyo? Yung karakteristik ng Diyos, karakteristik ng salita niya. Kung siya po ay faithful, faithful ang kanyang salita. Kung ang Diyos ay incorruptible, ang salita ng Diyos incorruptible din. Diba? Kung ang Diyos ay eternal, ang kanyang salita, eternal din. Amen? Ganyan katindi yung Word of God. Saan ba to? Number 4, God is powerful. And so is His Word. Binasa na natin kanina yan sa Hebrew chapter 4 verse 12. Sa Psalms 107 verse 20, He sent His Word and healed them and delivered them from their destructions. Kita nyo? Pinadala ko ang kanyang salita, ang salita ko, sabi ng Panginoon. Ito raw po gumaling sila. Nagpapagaling, di ba? Ano pa? Ang salita ng Diyos ay, sa Tagalog, nagdi-deliver. Deliverance. Di ba? No. At yun nga delivered from their destruction. Sa halip na mapapariwara ka na, masisira na buhay mo, uwasak ka na. Ba may mga ganun? Nung mabahaginan mo na salita ng Diyos, magpapakamatay na pala yan? Magbibigti na pala? Dahil sa No? bigat ng problema. Gusto na uminom ng lason yan? Hindi niya Hindi nakayanan. pa mamamatay na eh. Marami Laban ng magpapakamatay. Yes. Hindi na nakakayanan. Ay, yun pala Amen. naibsan yung kanyang ano. Aside from that, God is holy. Sabi so, And so His Word. Oh, ang Diyos ay banal. ano? Ganyan din ang kanyang salita. Amen. Romans chapter 1 verse 2, Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God, which He promised before through His prophets in the Holy Scripture. Yan tinawag na Holy Scripture. Banal na kasulatan. Kasi po, ito po ay salita ng banal na Diyos. Amen. Amen? Pang-anim, God is creative, and so is His Word. Psalms 33 verse 6, By the word of the Lord the heavens were made, and all the hosts of them by the breath of His mouth. Sino No? birthday? Ito yung very powerful, ano? Pang-pito, God is good,
And all the time, God is good. So is Yeah. God is good, and so is His Word. In Hebrew chapter 39, Isaiah 39:8, Hebrew chapter 6 verse 5. Sabi po ng 6:5, and have tasted the good word of God and the powers of the age to come. Pangwalo, God is righteous, and so His Word. Righteous, matuwid. Sabi po ng Psalms 33 verse 4, for the word of the Lord is right, and all His work is done in truth. Pang-Siyam, God is true, and so His Word. Psalms 119 verse 160, the entirety of your word is truth, and every one of your righteous judgment endures forever. Pang-10, God is unchanging, and so His Word. Hindi nagbabago. Diba? Ganyan din ang kanyang mga salita. Ang tao lang po ang nagbabago. Amen. Amen po ba? Bakit parang wala akong audience? Muna tulog yata yung mga audience ko. Kahit isa wala. Oh. Panlabisa. God is light. And so His Word. Diba? Sabi po ng Psalms 119, 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Amen? Ang salita mo ay lampara sa aking mga paa at liwanag na tumatanglaw sa landas na aking daraanan. 12, God is Spirit and so His Word. God is Spirit. Amen? Ilan ba ito? 1 to 19. Sige. Number 13, God is fire. And so His Word. Oh, fire. Consuming fire yan. Ano? Sana bigyan pa ng diin ito. Sabi roon ng Jeremiah 23:29, is not my word like a fire? Says the Lord. And like a hammer that breaks the rock in pieces. Matindi salita ng Diyos, ano? Parang apoy daw. At parang martilyo. Bishop, kasi ayon sa pag-aaral natin natin, si Lord Jesus yung salita po, di ba po? Siya din yung apoy. Yung darating pagbalik niya, isa na siyang apoy ng mamamugdang, siya na yung Omega. Siya po alpha na Omega. Consuming fire. Di ba? Siya po yung apoy ng mamamugdang. Si Lord Jesus. So, kaya kapag hindi ka prepare, di ba? Makukonsume ka. Mapupugnaw ka, di ba? Pero kapag ikaw ay prepare, aayusin naman ang puso mo. Di ba? Lilinisin ka. Dalawa yun eh. Pupugnawin, lilinisin. Ganyan ang salita ng Diyos. Di ba? 14, God is pure. And so His Word. Pure. 15, God is the source of life. And so His Word. Source of life. Ito yung synonym, ano? God is awe-inspiring. And so His Word. God is the source of hope. And so His Word. 18, God is to be feared. And so His Word. 19, God never fails. 19. Susulat pa kayo? 17 po. 17, source of hope. Ayun, 16 po. 15, 16. 16, oh, inspiring. 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 Yan po, no? So, Yung 18 tuloy po, ko lang. Bishop. Ano? Yung 18. 18? To be feared. Ha? To be feared. To be feared. Dapat katakutan. Ano po number yung Bishop? 18 yun. 18 feared. To be feared. 19 po. 19, never fails. Mabilis pala yung pagkakasulat. Masyado ko nang Ano minadali. yung 19 Bishop? Never fails. Never fails. Yun. Hindi nagbabago.
So, pasadahan ko na lang sa susunod yan. Letter E. The Old and the New Testament. The word testament means will or covenant. Yan pala ang ibig sabihin, will or covenant. This book contains God's heritage or God's will to man. Nakatalaya sa Exodus chapter 24 verse 7, 2 Corinthians 3:14. So, the Bible gives a record of God's covenant with man and how man can enter into the provision of those covenant. So, at tandaan po natin, when God makes a covenant or made a covenant, God does not or did not intended to break that covenant. Amen? Ang tao lang po ang nagiging problema. Kaya nabibreak ang covenant. Nawawala sila sa covenant. Pero kay Lord, wala po siyang intention para i-break ang covenant. Kaya kailangan natin prayer sa isa't isa para ingatan ng Diyos. Yes. Maging matibay. Dapat ang Diyos. Okay, pang-apat. Letter F, the oracles of God. Ito pala, kaya pala rin na dito Si Or. hinango si Oracle. Salita ng Oracles. Kaya naging urang. Si Or yun. Si urang. The word oracle means speaking place. Speaking. Yung blanco po, speaking place. God presently speaks to us through Jesus Christ in His Son. Amen? Hebrew chapter 1 verse 1 to 2. But it is the Word of God that is the means through which He speaks. If we want to know what God says, we should consult the oracles of God or oracles of the Word of God. Kung gusto raw po natin malaman, makilala ang Diyos, kailangan po natin konsultahin ang tinatawag na oracles of the Word of God. Romans chapter 3 verse 2. Sabi po roon, much in every way, chiefly because to them were committed the oracles of God. Blank piece. Amen? Speaking place. Blanco. Speaking place. Ano ba? May blanco pa iba? Okay. Speaking Ano pa? place. Yun Speaking lang po. place. Ayun lang. Okay. Hanggang dyan na lang muna tayo. Overtime na nga tayo eh. Salamat po sa mga manonood pa lang Yes. na atin pong pagtuturo na ito ngayong hapon. Okay. Nawa lalong tumibay ang inyong panangan sa salita ng Diyos. Huwag po kayo magdududa sa salita ng Diyos. Kasi kung ano katangian pala ng Diyos, katangian ng salita ng Diyos. Doctor. Amen? So, ano nyo? Malaking factor ang nag-aaral. Let us pray. Tayo po'y manalangin. Ma'am Mergy, close us in prayer. Mergy. Tama ba, Mergy? Sige po. Maraming salamat po sa pag-aaral. Nawa po mga salita ito ay natanong sa aming puso at aming pong sa buhay at sa aming pong pagtuturo sa aming kapwa ng mga po. Maging gabay po namin ito para makapagturo po kami ng tama sa kanila at kayo po may sa pamuhay po namin ng mga salita. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya na natanila sa inyo at kagaya po ng mga salitang ito biyaya sa aming buhay. Salamat po at pinabalik namin sa inyo ang lahat ng tutulog po sa lahat sa pagkakas. Amen. 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 Glory to God. Huwag po kayong